Sundan niyo mabuti ito, Sabi po rito, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 48, pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo pa siya nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagan ninyo siya. At tinawag nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksin niya ang kanyang balaban, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Verse 51 to 52. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko pong sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig, noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Okay. Ang kwento natin, mga magulang at mga kapatid, ay patungkol sa isang bulag. Sabihin nga natin, bulag. Bulag. Sabihin mo sa katabi mo, bulag. 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 Ano ba yung bulag? Walang paningin. So mahirap, ano? Alam nyo, wala nang pinakamasarap. Wala nang pinakamasarap na dapat hilingin sa atin habang tayo nabubuhay. Kung halimbawa, magpipiliin kayo, doon sa 5 senses. Ano yung 5 senses? Sense of hearing, sense of touch, sense of smell, taste, sight. Okay. So, may 5 yan, Kung pagpipiliin ka rin, ano ang gusto mong matanggal sa'yo? Ano ang gusto mong matanggal sa'yo? Kung pagpipiliin ka doon sa 5 senses na yun, ano yung gusto mong matanggal? Smell na lang. Bakit? Maganda yung smell. Kasi, hindi mo kahit mabaho, hindi mo na maaamoy. Kahit mabaho, kasi wala ka ng sense of smell. Wala ka na Pero kapag ang paningin mo ang nawala, o ibang klase yun. Kapag ang paningin mo ang nawala, pambihira. Parang paralisado ka na. Tama ba? Kapag yung ito bulag. Alam mo, napakahirap ng bulag yan. Naalala ko yung kwento ng isang bata. Yung bata may bisiklete. Sabi niya, Daddy. Sabi, alam mo, marunong na ako magbisikleta. Ay, totoo, anak. Oo, Daddy, sinakit yung bisikleta. Di, bisikleta. Tapos bumalik yung bata. Daddy, tingnan mo, no fit. Sabi niya, tumatakbo yung bisikleta. Yung paa niya nakataas. Anak, ingat ka. Sabi ng tatay. Tapos takburin. Maya, bumalik yung Daddy, no hands. Hindi na niya hawak yung bisikleta. Anak, baka tumapag ka. Ingatan mo. And then sunod, sabi niya, nakita niya yung, Daddy. No eyes. Kasi nakapikit siya, nagmamaneo. Nakapikit, anak, baka madisgrasya. Maya, bumalik yung anak. Daddy, noted. Kasi nadisgrasya na siya, nagtakit yung ibig. So, mahirap. Mahirap yung, isipin mo bisikleta ka nakapikit. Baka siguro nasubsob yung bata, natanggal yung gipit. Sabi niya, Daddy, noted. So, mahirap yung bulag. Tama ba? Mahirap yung bulag. Kapag bulag ka, wala kang nakikita. Kapag bulag ka, hindi mo makikita ang ganda ng kapaligiran. Kapag bulag ka, pagka Christmas, pagka Christmas celebration, especially December, yung mga kumukuti-kutita na mga ilaw, hindi mo na makikita. Sa araw, sabi sa akin, Papa, tingnan mo itong bahay na to. Sabi na, nakita sa akin yung bahay sa YouTube. Ay, pagklase yung bahay, lahat ay nakapaligid, puro ilaw, at kumukuti-kutita. Kumukuti-kutita yung Ang ganda tingnan. Pero pagkabulag ka, hindi mo makikita yun, tama ba? Hello? Pagkabulag ka, wala kang makikita. So, pag-alaala natin ngayon, tingnan natin, ano ang 3 bagay, 3 things happen to us when we lack vision. 3 bagay na
kapag wala tayong paningin. Number one, it will rob us of our blessing and leave us in a perpetual state of need. Sa Tagalog, nanakawin niya yung pagpapala. Ano? And leave us at tayo'y iiwan doon sa tuloy-tuloy na kalagayan ng pangangailangan. Hirap na Tagalog, ano? So parang ganito, ano? Una, pag wala kang paningin, nanakawin niya yung pagpapala. Tapos iiwan ka rin doon sa yung patuloy-tuloy na pangangailangan mo. Pansinin natin si Bartolomeo. Sabi rito, dumating si Jesus sa Jericho, verse 4:46, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na siya roon, ay may naraanan silang isang bulag. Bulag! Sabi rin yan. Nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Bulag na nakaupo sa dabaan sa tabi ng daan at namamalimos. Ang pangalan niya si Bartimeo, anak ni Timeo. So ang buhay ang buhay, dahil wala siyang nakikita, dahil bulag siya, ano kanya ginagawa? Mamalimos. Ha? Ano kanya ginagawa? Mamalimos. Hindi! Yung una-una, ano ginagawa niya? Ano ginagawa niya noong una? Ano ginagawa niyo ngayon? Nakaupo. Ano? Pagkabulag ka, wala kang nakikita, ang gagawin mo, upo ka lang. Ano ka lang, nakaupo ka lang sa tabi ng daan. Hello, naintindihan niyo po ba? Pagka Sunday, upo ka lang. Pagka Sunday, kinig ka lang, nakaupo ka lang. After Sunday, labas na. Pagdating na Sunday, upo ka lang din. Bakit? Bulag eh. Hello? Bulag. Pagka bulag, ang trabaho niya, nakaupo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang nakaupo lang. Ha? Hello? Pagka Sunday, dapat paglabas mo ng church. Ha? Paglabas mo ng church, hahanapin mo na yung tao. Hello? Hindi, paglabas mo ng church, uwi ka ng bahay, computer, Facebook. Ano? Facebook. Ako talaga madanap ng magbukas ng Facebook ngayon kasi walang point na minsan eh. Kaya naman binubuksan yung Facebook kapag tinignan ko kung na-upload na yung mga message niya. Pero madalang na. Madalang na mag-Facebook ngayon. Bulan. Ang trabaho ng bulan. Nakaupo. Nakaupo lang. Hello, naintindihan niyo po ba? At dahil nakaupo siya ngayon, alam niyo yung mga nakaupo? Ang trabaho niya lagi, tambay. Ang utak niya, utak libre. Hello, sabi ko nga sa mga kabataan, lagi nakupo kayo. Sabi niya, basta magkano pa sa'yo? 150. Di ba pwede 50 na lang? Pagpilira kayo. 12 pa naman kayo. Member kayo ng 12. Hanggang ngayon, utak, kulobi pa rin kayo. Pag sinabing 150, hindi basta 180 ako, 180. Yan naman ang pangano. Yan ang prinsipe. Hello? Naintindihan niyo po ba? 180 ako. Ang tagal na panahon niya, announce yun. Si Bartimeo, kasi niya yung nakalagay ni Bartimeo, nakaupo sa tabi, at ang sabi rito, namamalimos. Laging humihingi. Yun ang kanyang trabaho. Kaya pag wala kang nakikita, wala kang pangitain, yung pagpapala ng Panginoon nawawala sa'yo, at titingin ka lang doon sa araw-araw na pangangailangan mo. Yun ang laging titingnan mo. At yun, si Bartimeo, walang ginawa kundi humingi ng humingi. Mamalimos. Ano? Pangalawa. Okay. Pangalawa, it will keep us out of God's plan and purpose and cause us to miss a move of God. It will keep us out of God's plan. Ibig sabihin, ilalayo tayo doon sa plano ng Diyos at sa layo
na hindi natin masusumpungan yung galaw ng Diyos sa buhay natin. Pagka wala kang pakitain, yun ang mangyayari. Yung plano ng Diyos, hindi mo maunawaan. Yung purpose ng Panginoon, hindi mo maunawaan.